Hi guys! Today magkakaroon tayo ng shoe review ng Puma Genetics. Marami ang nagre-request nito sa akin, no? Kasi affordable daw, maporma, kaya gusto nilang i-review ko muna bago nila daw bilhin. And guys, ito lang masabi ko, no? Bilhin nyo na yan. Huwag kayong mag-alala, i-explain ko sa inyo kung bakit. Kaya samahan nyo na ako dito sa review na to. Huwag na natin patagalin. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig ko, shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. First time ko actually mag-review ng Puma na basketball shoes. Nakatry na ako ng running shoes nila. Actually, yun yung unang-una kong sapatos as a fitness trainer dati. No, hindi masyadong maganda yung experience ko dun kasi mabigat siya and hindi comfortable. Hindi, wow. Iba yung experience ko dito, guys. Positive. Comfortable po ito and magaan. And pogi. Napakaraming colorway po nito, no? Parang may nakita na akong 6 so far. Isa to sa pinakamaganda, pinakamaporma. Hindi kasi ako laging nag-yellow, so gusto ko matry. Ano po siya, no? Minasa mid-cut po ito to high-cut. So bagay na bagay sa mga bigs. And good thing yung Puma, actually parang hanggang nasa US 14, meron silang sizing. No, kasi yung mga Chinese brand, yung usually na mga pinopromote ko, ginagawa ko ng review hanggang Euro 45. Ito hanggang nasa Euro 47. Panalong panalo. Ang galing! Ang galing! So, punta na nga tayo sa aesthetic and material. Okay naman din yung aesthetic niya. Yung shape niya actually maganda. Maporma naman talaga. Nagulat ako, no? Hindi siya mukhang cheap kasi sa ganung price point pag US brand or Italian brand, Puma Italian brand. Siyempre, dapat hindi tayo mag-expect ng too much. Napakamura nun para sa kanila. Though mesh yung ginamit sa kanya, hindi naman mo amumurahin yung mesh na ginamit. Closed mesh po siya. So, supportive naman. Plus, dinagdagan nila ng support sa paggamit ng mga synthetic leather. May synthetic leather dito. May mga infusing for durability and for support. Leather na naman dito. May leather na naman dito. No, so, combination yung mga ano niya. Yung material niya, yung uppers niya. Gumamit po ito ng Pro Foam. Sad thing, wala nga lang siyang torsion plate, no? Pero okay lang. Kasi kung budget shoes from Puma, ganung price, okay naman na to. Pogi naman talaga siya. So sa aesthetic and material, bibigyan po natin ito ng 8 out of 10. Mataas pa rin naman kasi nga pogi siya. And yung leather naman niya, maganda yung pakakalagay. Maganda yung leather niya, hindi mukhang chipipay. Pero sana nilagyan nila ng torsion plate. Kahit lang kahit TPU lang, kahit plastic or fiberglass yung ginagawa ng iba, no? Para syempre may snapback din. Para may konting technology pa. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Gumamit po ito ng solid rubber outsole. Medyo madumi na tong outsole na to. Kasi ginamit ko to outdoor. Pero guys, okay na okay ito sa outdoor. I guess parang more on outdoor shoes nga talaga siya. Kasi napakatigas ng outsole. Kayang-kaya kahit asphalt, kahit yung mga matitigas na rough na pamprobinsyang outdoor. Katulad dito sa amin, no? Bagay na bagay ito. Kakaiba yung pattern niya, no? Very irregular. Kaya parang nung una hesitant ako, nung una question mark talaga eh. Kasi kung gusto mo lang makapit na pattern, usually circular pattern, herringbone pattern, mga ganun eh. Ito kakaiba yung pattern, no? Pero may mga, yung kay Lamelo Ball, maganda yung naririnig ko doon kahit irregular yung pattern nun, no? And dito, okay yung traction niya. Okay siya indoor, great siya outdoor. Kaya talagang masasabi ko for outdoor talaga to. Hindi naman siya dumudulas-dulas indoor. Sakto lang, may mga inconsistencies. Pero sa outdoor, dun po talaga siya nagsashine. Madali lang din namang punasan yung dust sa kanya, no? Kaya siguro na-maintain yung kalupitan ng traction sa indoor or outdoor. Kasi konting punas lang, matatanggal na yung dumi, yung dust.
Nice. Panalong-panalo naman siya. Parang very versatile nga yung traction niya. Okay pa rin indoor, okay pa rin outdoor. Pwede kahit saan mo siya gamitin. So, bibigyan natin siya ng 9.5 out of 10 sa traction and outsole. Siguro kung stop on a dime pa to and very squeaky, mapi-perfect ko to. Hindi kasi masyado siyang squeaky. Pero guys yung spike naman or yung squeak, hindi naman nangangahulugan na pag maingay, maganda yung traction. No? Kasi ito, maganda pa rin yung traction niya kahit hindi siya gaanong maingay. Next, punta na tayo sa safety and support. So, mid-cut ito. Okay naman yung yung support niya sa heel and sa ankle. Okay naman, sufficient. Meron po itong internal heel counter. Nararamdaman ko siya Meron siyang matigas dito, parang TPU. Which is good. Perfect yung heel support nito. If you will ask me, gustong-gusto ko siya, perfect siya. And guys, lagi kong sinasabi na ang heel counter, very important kung gusto mong ma-lessen yung risk ng injury. Plus, yung lateral containment nito, maganda guys, no? Hindi siya gumamit ng mga TPU, no? Pampabigat yun. Sinimplihan niya lang. Yung foam niya, umangat to act as a sidewall. Plus, meron pang leather infusing dito, naka-loop or naka-angkla sa lacing system, sa shoelace, no? So, pag hinigpitan mo, hihigpit din talaga, lalong gaganda yung lockdown. So, yung mga Euro step mo, side step, covered ka nitong leather infusing plus itong sidewall nga, yung foam na umangat. Which is good, no? Buti lang umangat siya. And hanggang dito yung pag-angat, guys, hanggang dito. Ang galing! Ang galing! Pag mesh lang po kasi to, hindi masyadong supportive ang mesh Yung uppers nito, hindi ko masyadong gusto. No, hindi siya masyadong supportive. Buti na lang nilagyan nila ng mga infusing. Doon na paganda. Plus may leather pa, so mas gumanda yung support. Umangat na naman dito. So pati sa medial side, umangat yung foam. So, ang ganda ng lateral containment and ng medial side niya. Ganda ng lockdown side to side nito. Ganda ng ng support and safety niya no? Kung meron lang torsion plate, yun lang hinahanap ko kahit TPU, mapi-perfect ko to sana no? Huwag kayo iiyak. Pero yun, okay lang naman. Budget shoes na Italian brand, US brands. Mabibigyan pa rin natin siya ng mataas na score. Bibigyan ko po siya ng 8.5 out of 10 sa safety and support. Kung may torsion plate pa sana and yung uppers niya hindi mesh, ginawa nila sigurong lino weave, no? Or mahal na nga na kasi, no? Or knit uppers, no? Para mas maging supportive, mas maganda pa sana to, no? Pero kasi nga, kung mesh, mas comfortable, mas tataas yung comfort. So, dahil dyan, itong next natin sa fit and comfort, mas mataas ang score niya kasi napaka-comfortable nitong sapatos na to. Ang sarap sa loob, ang lambot. Though parang gusto ko pa sana ng Achilles pillow dito, pang more cushioning. Pero all throughout, well padded siya. Ang kapal din ng tang. Yung step-in comfort lang, medyo nakukulangan ako dito sa Pro Foam. Parang medyo on a stiff side siya, medyo may katigasan. Pero may compression pa rin naman kahit papano. Ayan, may compression marks na nga to. Madaming forefoot flex. Ang lambot nga kasi nito, guys. And wala nga kasing torsion plate. So, napakadali makagalaw dito. Very mobile yung paa niya dito. Magaan pa rin, no? Magaan siya. Kunin nga natin yung weight, no? Mabigat pala siya. Pag hinahawakan mo, pag nilalaro mo, parang sakto yung weight. Pero yun nga guys, nasa 430 grams po siya. What? So, sakto lang naman. Hindi naman sobrang bigat, no? Yun, kasi mga sapatos ngayon, naggagaanan na talaga. No? Pero kasi for bigs to, high cut, kaya siguro ganun, no? Nagdagdagan ng weight. And yung Pro Foam, parang mabigat yung Pro Foam Hindi ko siya masyadong bet. Ano paki ko? Sa fit guys, wide foot friendly siya and mesh siya kaya mag-expand pa. Pero hindi siya super wide foot friendly. For me, parang sakto lang na may space yung mga daliri ko. Pag bumabagsak, may space para mag-spread, which is yun yung safe sa ating mga paa para malesen yung risk na injury.
para hindi sumakit yung tuhod nyo. Ganun kasi guys yung natural way ng pag-absorb ng impact ng ating mga paa. Huwag nating i-limit yon or sa pamamagitan ng paggamit ng mga narrow na sapatos. Okay. So ito, standard siya. Medyo nasa wide pa rin nga. Pero kung very wide yung paa nyo, I suggest mag 0.5 size up kayo. Yung Puma naman, kumpleto sila ng sizing. Hanggang pang babae nga pa minsan. So goods yan. So dahil dyan guys, sinabi ko nga kanina, fit and comfort, parang yun yung kanilang selling point, best selling point. Bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10 sa fit and comfort. Kung siguro itong Pro Foam na to, mas lumambot lang, bibigyan ko siya ng perfect. Pero speaking of Pro Foam, punta na nga tayo sa cushioning. Yung Pro Foam, nasa stiff side siya. Para siyang makakumpara natin sa Quick Foam Light na matigas. Yun, nandun siya eh. Almost the same siya nito. May konting compression. Pero more on a stiff side nga, more on sa court feel. So, ang court feel nito maganda naman talaga. Low to the ground. Pero impact protection niya, yun, medyo may konti akong nararamdaman. Hindi naman mataas yung heel drop niya, no? Almost flat nga, which is good. Gusto ko yun. May konti lang na taas dito. Konting-konti. Parang kaya hindi siya talaga for centers eh. Parang mare-recommend ko to for wing player. No? Kasi nandun pa rin yung speed niya, nandun yung responsiveness, bawas yung impact protection po. Wala naman din siyang torsion plate or shank plate. So wala masyadong energy return. Wala masyadong snapback. So dahil dyan guys, cushioning, medyo, ito yung kanyang, alam niyo yun, sakto-sakto lang. Bibigyan ko po siya ng 7.5 out of 10. Medyo mababa, no? Medyo hindi ko bet ito talagang Pro Foam. Parang mas gusto ko pa yung dynamic foam ng X-Step, eh. Sana nilagyan na lang nila ng pad. Next, punta na tayo sa breathability. Yun, breathable po siya. No, kasi puro mesh all throughout. Dito lang, nagkaroon lang ng leather. Pero okay lang, konti lang naman. Though close mesh siya, pasok naman pa rin yung hangin na maayos, no? Mga 80% pasok yung hangin dyan. Mesh din po sa tank, so nakakahinga rin po yan na maayos. So dahil dyan guys, breathability, bibigyan po natin ng 9 out of 10. Next, sa price tag na po tayo na for me, no, okay yung presyo niya. Affordable, abot kaya kung gusto mo talaga ng Italian brand or US brand, yung mga mainline shoes, mainline brand. Medyo hesitant ka pa gumamit ng mga Chinese brand na usual na nire-review ko. Okay ito, panalong-panalo, bagay ito sa'yo. Kasi nandun siya, nasa budget pa rin siya. Pag may promo pa, pag 7.7, 8.8, mga may event, nagmumura pa siya, parang nagto 2,800 pa nga. So, panalong-panalo na pag ganun mo to nakuha. Huwag kayong mag-alala, maglalagay po ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan. Puma po mismo, Shopee, Lazada. Iskura na natin to sa price tag. For me, sulit pa rin. I-try nyo siya. Highly recommended kung gusto nyo ng responsive ride and magaan naman kayo, hindi kayo masyado mabigat din yung kailangan ng masyadong mataas na cushioning. Bagay na bagay po ito sa okay, pero naghahanap pa po kayo ng mga for wing players na basketball shoes, maglalagay po ako ng mga link dito, mga videos po yan. I-click nyo po yan and yung bilog dito, pa-click na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!